gawa nito sa atin, hindi pwedeng wala. Kasi kung hindi tayo magkakaganito. Hindi ganito yung pakiramdam natin. Na parang pakiramdam mo, pagising mo sa umaga, anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon sa buhay ko? Saan ako magagamit? Kasi tanggapin natin na nandito tayo para magsilbi, para magamit. Ang masakit pag hindi tayo nagbibigay ng suporta. May mga magulang nakikita ko na nag-give up. Kahit yung mga nag-online, kahit saan, nag-give up. Dahil hindi sinusuporta ng pamilya, ng kaibigan. Meron tayong narinig, mandatory na to. Akala natin talaga. Isipan na natin, kailangan meron tayong sistema. Huwag tayong, magpapabaya. Huwag na nating hahayaan yung mga bata. Okay, na malinlang or mawala sa direksyon. Tayo lang ang pag-asa nila. So, yung ako, invitation ko, talaga, simpleng-simple lang to. Gusto nating matigil, okay, yung mga kaguluhan na nangyayari mismo, tahimik lang, pero nag-uumpisa sa tahanan. So, gustong-gusto ko, kung ako may kukuha sa akin dito, kayo nang bahala sa akin. Pero, saan tayo pupunta? Sino ang kakausapin natin? Hindi na naman natin na kailangan gawin yon kasi lahat nasa Facebook. Pwede mong gawin yan sa camera, pwedeng gawin yan sa video, lahat pwedeng panoorin paulit-ulit. Pero dapat tumataas yung ranko natin. Dapat habang tumatanda tayo, nabibigyan tayo ng value, nabibigyan tayo ng kaukulang, sabi nga yung kabayaran, kahit hindi pera to, hindi ko sinasabing pera, hindi natin pwedeng imulat yung mga bata na mabubuhay sila para magtrabaho, hindi. Dahil kailangan magnegosyo lahat dito sa bansa natin. Yung mga bata na gusto nating maging negosyante. Yung iba naman kung saan nila gustong pumunta, bahala na ang mga pamilya na nagkakaintindihan. Ang nakita ko, gray area talaga yung mga pamilya mismo. Hindi nagkakaintindihan. Kahit meron tumayong leader, tatayo ka, pero alam naman natin kung paano tayo naloko, kung paano tayo kinondisyon, mahirap baguhin yun, hindi kagad pwedeng magbago. Pero ngayon marami nang nagigising. Sabi ko, huwag lang tayong manonood. I-share natin, kaya huwag tayong sobrang politika or kung ano man yung nakikita natin na nandyan sa market. Hindi naman kasi lahat yan ay totoo. Okay, maraming taong mabubuhay na hindi sila maniniwala kung ano ang binibenta ngayon. Akala natin yun na. Bagay sa bakit nagkaganito ang mindset, ang kultura, hindi ko sinasabing mali